Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng Dantes and Salas family, Carmen Tutay. At para rin po sa kaarawan ni Brother Rodel Mantua. Isama rin po natin sa ating panalangin na particular na intensyon ay para sa kalusugan at kaligtasan ng mga senior citizen ng Barangay 11. Ganon din po para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Aurora Benaflor, Asuncion Galvez, Zoe Zem Cruz at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo na po ang lahat.
Isasama natin sa ating mga panalangin ang kaarawan ni Rodel Mantua. Isa pa sa salamat para sa kanya at sa kanyang pamilya at ganun din ang ating mga personal na intensyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ayon kay Propeta Isaías, titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako, pati na rin ang mga bansang pagano. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ng tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap.
Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito'y kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo na yaong nalimot na ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ibinunyag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang taga-Israel, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil na may nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim, sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang talay aming nakita,
Kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin yung ating mga katabi. Good morning. Mga nasa likod natin, happy birthday. Good morning. Ngayon po malapit na yung matapos yung Kapaskuhan, no? Isang araw na lang. No, yung iba may mga sipon. Ako, isa na ako doon. Ubo at sipon. No, napagod. No, nung bakasyon sa kanang mga kapistahan. No? Pasko, New Year. And yet today, no, patuloy pa rin tayo, no, na nililid ng Diyos sa kanyang sarili. Ngayong
ipinagdiriwang natin yung dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. No? Pinapaalala sa atin ng Diyos na ang pananampalataya ay para sa lahat. Napakatagal na panahon, no, ang mga Israelites o yung mga Jews, naniniwala sila na ang Diyos ay para lang sa kanila. Ang Mesiyas ay dumating lang para sa kanila. At makikita naman natin sa ating ebanghelyo, no? Hindi lang sila ang nakakarinig ng tawag ng Diyos. Bagkus, no, na-miss nga nila yung most essential part, no, yung kapanganakan ng Mesiyas. At ito ay inilantad sa mga taong hindi taga-Israel. No, yung tatlong hari, yung three kings. Kilala nyo ba yung tatlong hari? Si Melchor, Gaspar, at saka si Baltasar. No, taga-ibang lugar. Mga big time to eh. No, matitindi yung kanilang mga daladalang regalo. No, at talagang naghanda sila. No, inihintay din nila ang pagdating o kapanganakan ng tagapagligtas. At dito natin makikita that the faith that Christ, no, has given us is for all. Para sa lahat. Para sa lahat ng kulay, singkit ka man, no, maitim ka man, no, ano man ang lahi mo, pwede kang lumapit sa Diyos. No, nag-struggle din ang simbahan dito. No? As people, no, as community, we try to close doors. No, pag nakakita tayo ng maganda, gusto natin atin lang. Diba? Kung isipin natin, no, tayong mga Pilipino, noon tayo na colonize ng mga Spanish, no, ilang taon pa bago nagkaroon ng Pilipinong pare. No? Bago may na-ordain na Pilipinong pare. Bakit? No, maging pare. No, kami lang. Pwede siguro sila members lang ng simbahan. Oh. Last year, no, naririnig natin yung word na synodality. Di ba? At yun, isang paraan din yun ng simbahan na pagbubukas ng kanyang sarili para sa mga laiko. No, dati ang nasa isip natin, ang simbahan ay pinamumunuan lamang ng mga clerics, ng mga pare, ng mga obispo. No, hindi. No? Slowly, no, the door of the church is being opened to all. At ngayon naman, no, narinig natin, no, yung nakikita nyo siguro sa Facebook, no, na meron ng, kumbaga, kinikilala na ng simbahan yung mga gays, mga lesbian. Diba? At nagbabasa ako, meron mga nagagalit. No? Talagang lantaran nilang sinasabi yung galit nila kay Pope Francis. No? Bakit daw tatanggapin ang mga ganyan? Makasalanan sila, so on and so forth. But it was well explained, no, na it's not the sin that is being asked to come in, no, but the sinner. No, it is done because of conversion. Parang isang ina, no, na pag yung anak mo nakagawa ng kasalanan, anong gagawin mo? Papaluin mo ba siya hanggang sa lumayo siya sa'yo? Diba? Yung mga magagaling na nanay, alam nila kung paano nila i-correct yung kanilang anak. And they know they will do it more effectively pagkasama nila sa kanilang bahay at tahanan ang kanilang anak. That's why, no, we need to also, as the faithful, no, we need to open also our doors. Ang pananampalataya natin ay para sa lahat.
No, kung minsan, no, mga organization, sarado. Ay, ayoko niyan. Ganyan. No? Gusto ko tayo lang. No, hindi maganda na sali natin sila. No? So on and so forth. And that is one way kung paano naisasara yung pintuan ng simbahan. And today, God is reminding us, buksan natin yung pintuan ng pananampalataya. Si Kristo ay para sa lahat. Pangalawa, hirap magsalita. Pangalawa, tayo rin, no? Bilang umiibig at sumusunod kay Kristo, dapat maging open. Dapat open tayo. Pasensya na po kayo. Pangalawang mass ko na to. No? Nawala na ako. Dapat maging open tayo, no? Bilang mga Kristiyano. No? Open sa pag-ibig, open sa pagpapatawad, no? Open sa mga tao, lahat ng tao. Nasubukan nyo na ba na yung pagkakita mo pa lang sa isang tao, parang masama na yung pakiramdam mo sa kanya? No? Nasubukan mo na ba yun? No, yes, meron tayong tao na pag nakilala natin, tapos mafe-feel mo, wow, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa kanya. No, okay yan. No, pero may mga tao na pag nakita natin, parang yabang-yabang naman nun. No, hindi natin matatanggal sa sarili natin na husgahan o parang ayaw ko iwasan, no? Minsan yung nakikita pa lang natin yung kilay, no? Pag may mga tao mataas ang kilay, no? Kasi normal naman talaga na mataas yung kanilang kilay, no? Lumalayo tayo, parang suplada naman yun. No? Parang matalim tumingin. Di ba? At kung minsan hindi na natin hinahayaan, sa mga ganun pa lang, hindi na natin hinahayaan yung mga taong makapasok sa atin o maibigay natin yung sarili natin sa kanila. No, and this is one way, no, na dapat maging open tayo. Give other people a chance. No? Napakaraming mga kapatid natin ang nangangailangan ng pananampalataya, nangangailangan ng gabay. And yet tayo, no, we are enclosed, exclusive. No, bakit? Sa mga chismis, no, o sa ating personal judgment, no, pinipigilan natin ang ating sarili. No, meron din mga tao na ang New Year's resolution nila, alam nyo kung ano? Hindi na ako tutulong sa aking kapwa. Bakit? Naloko, nasaktan, no? Naisahan, no? Hindi na ako tutulong. Ngayong taong to, magiging wise na ako. Hindi na ako tutulong sa aking kamag-anak. No? Anong klaseng New Year's resolution yan? No? Pwede namang tumulong kung meron tayong itutulong. No? Pero wag din kayong magpaloko. No? Padami ng padami ang mga scammer ngayon. No? Dapat maging wise din tayo sa pagtulong. But don't close your hearts sa mga taong nangangailangan. Kasi napakarami naman sa kanila talagang kailangan ng something. No? Kailangan ng pera, kailangan ng gabay. Kung minsan, kailangan lang nilang may mapagsabihan sila ng kanilang sama ng loob o ng bigat na kanilang nararamdaman. Pangatlo, nakita natin yung tatlong mago. Ang layo ng kanilang trinavel. Wala pang sasakyan. No? Sa camel lang na maliit. No? Ewan ko kung paano sasakyan yung camel na yan. No? Maliit yung camel. No? Pero yun nga, no? Napakalayo ng kanilang pinanggalingan just to see the face of Christ. Ngayon po, no, na ginugunita natin yung African Mission Sunday.
let us not forget that all of us are being called to be missionaries. No? Kailangan natin ipakilala, ipalaganap ang pananampalataya sa ibang tao. And sometimes, nagsisimula yon sa ating pagtulong sa kanila, no? Sa ating pakikipag-usap sa kanila, sa pagbibigay ng halaga sa kanila. No, ngayong Pasko, I am admiring, no, those people, no, yung mga tao na hindi naman sila kumandidato o hindi naman sila kakandidato o wala naman silang balak tumakbo sa politika, and yet makikita mo sila, no, nandiyan dyan sa kalsada nagbibigay ng pagkain. No, nagbibigay ng mga tulong, ng mga groceries. Napakarami din mga nagbigay sa atin, no, dito sa simbahan. Yung mga iba ayaw nang magpakilala, no, para lang makatulong sa ibang kapwa. No, napakarami nating projects, no, dito at tinulungan ng mga tao na may sense of mission. And ito po yung isang bagay na dapat nating makita. Huwag nating isipin lang palagi kung ano yung natatanggap natin. Nakita natin yung 3 mago. Pinuntahan nila si Kristo, binigyan nila ng regalo. This year, 2024, no, let us ask ourselves, ano ba ang iririgalo ko sa Diyos? Paano ko ba magagawa ang misyon na ibinigay sa akin ni Kristo? No? Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong panalalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos, naming mapagmahal sa mga mabubuti nilang gawa upang mabuhay silang taglay sa liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas tungo sa higit pang pagpapalaganap
sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayong nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karikitan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo. Niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay muling kahit sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, dinaksa sa luha natin, hanggang sa siya'y hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Carlito, Benny, Jose at Leslie na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Ezekiel Moreno, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hindi hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Makadudulog na po ang mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. The stars so brightly shine. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world, unseen and yet till He appeared, and the song bells heard. A thrill of hope, the weary world rejoices, where yonder breaks a new glorious morn. When Christ was born, when Christ was born, Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag
upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po sandali para sa mga paalala. Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan upang ating suportahan ang ating programang Tulong Tayo Maging Kamay ni Kristo para kay Kristo, kung saan ang lahat ay hinihikayat na mag-alay sa ating mga banal na misa ng canned goods, katulad ng kape, bigas, asukal at iba pa, o kaya ay cash assistance. Layunin po ng programang ito na tayo ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. At bukas po, araw ng Lunes, ating pong ipagdiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon sa alas 6:30 ng umaga. At sa darating naman na Martes, ito po ay Martes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Tayo po ay babalik na sa karaniwang panahon. Maraming salamat po. Bago po ako magbigay ng final blessing, tinatawagan ko po yung mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, no, noong Enero hanggang ngayon. No, yung mga may birthday po. Oh. Marami akong kakilala. Mga January celebrants. Ayun, dami pala. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin nitong aming mga kapatid, inyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na masasayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa Kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.